Alam nyo ba na kahit na anong galing ng isang lalaki sa pagtatago ng kanilang lihim, ng kanilang sekreto, sekreto sa kanilang nararamdaman, ay lalabas at lalabas din yan dahil mag-iiba ang kanilang ugali, mag-iiba ang kanilang mga kinikilos. Kaya sila mismo ang magbubulgar ng kanilang mga sekreto. Ayan, pero bago ang lahat ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa informasyon at awareness lamang. Hindi ito kapalit ng professional advice. Ang layunin lang po natin ay makapagbigay ng gabay, ng reference para sa mga taong maaaring dumaranas ng ganitong sitwasyon. Ayan, welcome back to my channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan, pagpasensyahan nyo na po. Ako'y nasa Pilipinas, merong karaoke, merong kahol ng aso, merong tricycle. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa mga partner ninyo o mga asawa ninyo na sa tingin ninyo ay meron ng tinatago, meron ng ibang babae sa kanilang isip. Makikita at makikita nyo yan at mararamdaman nyo yan sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga kilos. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang 5 malinaw na senyales na maaari ngang mayroon ng iba ang babae, ang inyong mga asawa. Kaya kung sakaling makita mo sa kanila o sa relasyon ninyo ang mga ganitong senyales, baka panahon na para pakinggan mo ang iyong nararamdaman. So, simulan na natin. Ayan, ang unang-una dyan, number 1, ay yung nagbabago ang paraan ng kanilang pakikipag-usap sa inyo, yung communication sa inyo. Kung dati mahaba, masaya ang usapan ninyo, ngayon parang napakababaw at palaging minamadali ang pag-uusap ninyong dalawa. Yung hindi mo na makitaan na interesado siya na makinig sa kung ano man ang sinasabi mo, kung ano man ang kinikwento mo. Hindi na rin yan nagtatanong na kamusta ka o ano na nangyari sa maghapon mo, kamusta ka na. Minsan kung magtanong man, kaplastikan pa. Mararamdaman mo naman yan na pinaplastic lang ako nito . Diba? Tapos kapag tinanong mo naman siya, o kamusta ka, or kung meron kang tinanong na may problema ka ba, anong nangyayari sa'yo, sasagutin ka ang tawag doon, pabaralbal, yung irritable pa yung pagsagot sa'yo, medyo galit pa kapag kinamusta mo, di ba? Ito ang tanda na pagiging emotionally distant. Ibig sabihin ng emotionally distant, lumalayo na yung kanyang emosyon. Unti-unti na siyang lumalayo. Ngayon, depende yan kung anong level na talaga nung pagtataksil sa'yo, nung if ever man na meron na talagang iba. Kung medyo malalim na yan, sinisimulan na niyan dumistansya emotionally sa'yo. At sinisimulan yan sa communication, 'di ba? Sa pagbabago niya sa kanyang communication. Ito hindi lang ito dahil sasabihin na busy siya. Dati naman same pa rin naman yung trabaho niya, same pa rin naman yung routine niya, pero ang laki ng pagbabago. Mararamdaman mo 'yan. Kaya tandaan kung dati punong-puno kayo ng lambing, ng effort habang nag-uusap kayo, tapos ngayon parang wala na, pilit na pilit yung pag-uusap, baka may kailangan kang i-analyze sa inyong dalawa, sa inyong relasyon. Ayan, yung ating pangalawa, number 2, ay yung bantay sarado ang kanyang mobile, ang kanyang cellphone. Ayan naman, obvious na obvious yan. Talaga namang dyan, madali nating mahahalata kapag merong itinatago. Diba? Bantay sarado yung kanilang cellphone, biglang laging nakatalikod yung screen, tapos binabago ang password na dati share kayo. Which is, dati alam nyo parehas ang password ng mga cellphone ninyo. Pagdating ngayon, wala na. Bago na, di ba? Or kapag nahawakan mo, kala mo kinuryente na sa takot, di ba? Na natataranta na dahil nahawakan mo yung cellphone niya or naiwan niya yung cellphone niya. Which is dati hindi naman ganun. Or, worst comes to worst, merong situation na nagiging dalawa ang cellphone. Bumibili ng isa para dun sa isa. Di ba? So, kung walang tinatago, hindi dapat nag-aalala or hindi dapat natataranta kung mahawakan ng partner yung kanyang cellphone, 'di ba? Pero kung parang parang top secret yung kanyang cellphone, ibig sabihin parang syempre ayaw niya na makita mo kung anong meron doon sa kanyang cellphone. So dito, ayan, doon na tayo sa number 3.
Ang number 3 natin, yung nagiging emotionally unavailable na ang iyong asawa, di ba? Kapag may iba nang iniisip, kapag merong ibang babae, natural, mas binibigyan niya ng attention o ng emotional attention yung bago niya. Ikaw ngayon ang nawawalan, di ba? Ikaw ngayon yung nawawalan. Hindi siya nagiging interesado na sa iyong emosyon. Mababa na yung interest niya kung ano man nararamdaman mo, wala na siyang pakialam. Either mababa or totally wala na talaga. I don't care kung magtampo ka. Yung mga ganyan, samantalang nung araw, ayaw niya na nagtatampo ka, di ba? So, at saka yung naiirita siya kapag humihingi ka ng panahon, ng atensyon, ng oras, halimbawa, o palagi ka na lang busy sa trabaho, ba't hindi naman tayo lumabas, manood ng sine, pag mga ganyan, parang irritable na yan pag sumagot. O kaya naman, pagbibigyan ka lang yan. Sige na nga, para lang matigil ka. Sige, lumabas tayo, manood tayo ng sine, di ba ganon? At kapag may mga tinatanong ka, simpleng bagay lang, alam mo yun, ikaw pa yung minsan sinisisi, binabalik pa sa'yo. Ito yung tinatawag na gaslighting. Yung gaslighting, ginagawa niya ikaw yung mali. Kahit parang pinagtatakpan niya. Para mapagtakpan yung kanyang kasalanan, pag mayroong mga pinag-uusapan or may maliit na bagay, binabaliktad niya yung sitwasyon. Ikaw yung pinapalabas na eengot-engot, ikaw yung pinapalabas na mali, ikaw yung pinapalabas na may kasalanan. Gaslighting yung tawag doon. Na-discuss natin yan sa mga video natin before, especially dun sa mga narcissist na behavior, na doon yan sa mga unang video natin. Kaya ayan, kung nararamdaman mo na dati siya yung takbuhan mo, pero ngayon parang siya na yung yung parang pader na lang yung kausap mo, parang wala na, 'di ba? Sobrang lamig niya na, 'di ba? Malamang, 'di ba? Alam mo na 'yan. Ikaw ang mismong nakakaalam niyan. Itong mga pinag-uusapan natin mga lang naman, reference lang naman ng mga senyales. Hindi natin sinabi pag ganito yung ginagawa, meron na. Kayo ang nakakaalam po niyan, hindi ako. Binibigay ko lang po sa inyo ang reference. Ayan, yung ating pang-apat. Ito yung mga bigla-bigla na lang nagbabago ang schedule. Which is dati, alam mo naman ang trabaho niya, alam mo ang oras ng pasok, oras ng uwi, oras ng break time. Alam mo yan, di ba? Consistent dati. Yun lang, consistent yung mga ganyang bagay. Pero ngayon, meron ng overtime. May overtime kami, di ba? Tapos meron kaming pupuntahan ng kaibigan ko. Or, may bago kaming negosyo. Yan ang pinagkakabalahan ko ngayon. Yan ang pupuntahan namin, di ba? May bago akong hobby, mag-gym muna ako. Marami, sobrang daming alibay na pwede nilang idagdag at isingit sa kanilang schedule. So, nagiging inconsistent na yung kanilang schedule. Hindi na nagtutugma yung mga kwento niya, yung mga alibay niya, di ba? Kung minsan hindi nag-add up kung ano man yung oras at yung dahilan. So, pag mga ganun, red flag talaga yan. Sobrang red flag yan, di ba? Kaya, alam nyo naman, kapag consistent ang tao, yan yung mga honest talaga, yung tapat during the time na okay pa kayong dalawa as inconsistent. Pero kapag hindi, kapag may tinatago, automatic yan, kahit na anong control nila, lalabas at lalabas yung inconsistency. Ayan yung panglima at ating panghuli na reference or na tip para malaman natin kung meron talagang iba nang iniisip or ibang babae ng inyong mga partner, inyong mga asawa. Yung panglima natin, ito yung gut feeling natin na alam niyo yung tayo mga babae, meron tayong gut feeling, meron tayong intuition, di ba? Ito, pinakamalakas to na ebidensya, yung intuition mo. Yung intuition natin mga babae, bilang partner, alam mo yan. Alam mo yan pag may nabago. Alam mo yan pag may nabago, may tinatago, nagsisinungaling, kayo mismo ang nakakaalam yan, 'di ba? Alam mo kung hindi na totoo yung mga halik niya, hindi na totoo yung yakap niya, hindi na totoo, hindi na genuine yung kanyang mga message sa'yo. Kayo lang ang nakakaalam niyan. Hindi kami, hindi ang anak ninyo, hindi ang inyong minsan ramdam ng mga kaibigan nyo, ng mga relatives nyo, ng mga anak nyo. Pero most especially, kayo lang talaga ang nakakaalam niyan dahil kayo ang nakakakilala ng partner ninyo, di ba? Pero minsan,
bumabawi ang mga yan. Bawi-bawi, di ba? Pag may time, yung bigla ang may regalo, may bulaklak, may sorpresa, di ba? Bigyan kang pera, di ba? Pero ramdam mo na hindi ito genuine. Ito yung para lang mapagtakpan, yung dapat nilang pagtakpan, di ba? Yung mga kasalanan na ginagawa nila. Kayo lang mismo ang nakakaalam niyan. Kayo mismo na asawa nila, partner nila, girlfriend nila. Kayo lang mismo ang makakapagsabi niyan. And wag niyong maliitin ang nararamdaman niyo. Wag niyong maliitin ang intuition niyo. Kung meron kayong kutob, merong basehan yan. Yung inyong kutob na yan, di ba? Pero wag naman kayong magpaka, yung parang magpaka-OA, napakababaw, di ba? Itong 5 na to na pinag-usapan natin, malalim to. So kung meron siguro 4 out of this 5, pwede na may basihan ang iyong intuition. Pero kung isa lang yung nakita mo dyan, halimbawa tinamad na lang makipag-usap sa'yo, pero the rest, okay naman, baka naman isipin mo kaagad may babae. So analyze din at huwag kayong magpakamababaw, di ba? Laliman nyo yung inyong pag-a-analyze. Or sabihin na natin, yung pag-iimbestiga ninyo, laliman nyo, huwag mababaw. Okay? So, kaya mga kababaihan dyan, kung nakikita nyo na may mga ganitong senyales yung inyong mga partner, inyong mga asawa, especially kung itong 5 senyales na to ay nasa kanila, wag kang basta-basta, ang tawag dito, wag mong walang bahala. Yung, sa English, wag mong i-ignore. Diba? Wag mong i-ignore, wag mong i-tolerate, diba? Hindi ito tungkol sa pagiging selosa or sa pagiging walang tiwala. May basehan ka may nakikita kang mga senyales at malalalim yung senyales na nakikita mo. So, galaw-galaw, 'di ba? Konting imbestiga, konting analyze sa inyong dalawa. Kasi, 'di ba? Para ma-keep ninyo yung relationship, yung tiwala ninyo at yung respeto ninyong dalawa sa inyong relasyon. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi yan nagtutulak sa'yo para magduda ka, 'di ba? Ang tunay na pagmamahal nagtutulak yan para lalo mong mahalin yung partner mo, lalo mong respetuhin at lalo mong pagtibayin yung relasyon. Hindi ka dapat itulak niya na pagdudahan yung partner mo, okay? So ingatan ang mga sarili ninyo, pakinggan ang inyong mga intuition, ating mga malalakas yata ang ating pakiramdam. Mga babae, alam nyo yan, di ba? At huwag pumayag na masaktan ka ng paulit-ulit, di ba? Masakit man sabihin pero nasaktan ka, paulit-ulit, nandyan ka pa rin sa sitwasyon na paulit-ulit ka nasasaktan, masakit man sabihin, minsan katangahan na lang, di ba? Yung napapairal natin. So, ayun lang, and thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang topic natin today. If you have any topic na gusto nyo pag-usapan, i-comment nyo lang po below. Kung may mga question kayo, i-comment nyo po below. I will try my best na i-address yung inyong mga question. At nagpaplano rin po ako mag-live kung sakali kasi maraming mga question. Yung iba hindi ko masagot ng maayos sa comment. So, paki-like and share ang aking video and see you in my next video. Thank you so much.